Hello sa mga kamani magnet, naririto naman ang mga simbolo na kapag nakita mo ay siguradong ikaw ay yayaman. Simulan natin sa loob ng tahanan. Madalas mo bang nakikita sa iyong panaginip ang mga swerteng halaman? O kaya naman maging sa loob ng tahanan ay mayroon kang mga swerteng halaman. Ang mga swerteng halaman na yan ay maaaring magpasok ng kaperahan. Ngunit kapag meron kang swerteng halaman, tiyakin mo lamang na ang kaswertihan ay mapapasayo kung naipwesto mo to sa tamang lugar. Saan ba ang tamang lokasyon ng mga maswerteng halaman? Una, pwede mo siyang ilagay sa front door, magkabilaan para balanse at balanse din ang swerteng papasok sa iyong tahanan. Ang mga swerteng halaman na mas mainam na ilagay sa tahanan ay ang money plant, bamboo, jade, lucky bamboo, at iba pa. Kailangan mo ng halaman sa loob ng tahanan dahil ang mga halaman na yan ay nagdudulot ng kaswertihan. Kung sa iyong panaginip o maging sa totoong buhay ay nakakakita ka ng mga barya, agad mo itong pulutin at ilagay sa iyong pitaka. Ang pagkakita ng barya ay hindi sinasadya. Kaya mo nakita yan ay dahil ipinapaiwatig na may blessing na darating sa iyong buhay. Ang blessing na to ay isang malaking blessing na maaaring magpatbago ng takbo ng iyong pamumuhay. Kaya naman kung nagnanais ka na ikaw ay yumaman, pakiramdaman mo o tingnan ang iyong panaginip. Baka nakapanaginip ka na ng barya. O di kaya, habang ikaw ay naglalakad, ay nakita mo ang barya na yan. Pulutin at linisin bago ilagay sa pitaka dahil katumbas din ay swerte ang dala niyan. Siyempre, kung ikaw ay nais na swertihin sa buhay, tiyakin mo rin na ang iyong CR ay palaging malinis. Para sa ganon na ang pagyaman ay kasunod niyan. Ang isang bahay o tahanan na organisado, malinis at maayos ay pinapasukan ng maraming blessing. Kapag malinis ang iyong tahanan, ang blessing ay darating sa iyong buhay. Mas maraming blessing ang papasok sa iyong tahanan. Kaya naman, ugaliin mong panatilihing malinis ang iyong tahanan, lalo na ang iyong CR. Para sa ganon, ang swerte ay dumaloy sa iyong tahanan. Kapag ganito ang ginawa mo sa iyong bahay, patuloy na dadaloy ang kaswertihan. Siyempre, nakikita mo ba ang iyong sarili o di naman kaya sa panaginip ay palagi mong nakikita ang sarili na lumilipad? Ang paglipad sa panaginip ay katumbas ng pag-abot sa iyong mga ninanais na pangarap sa buhay. Lalo na kung sa iyong panaginip mas matayog ang lipad, mas marami kang goal na maisa sa katubaran sa totoong buhay. Kaya mo napapanaginipan ng bagay na yan dahil binibigyang senyales na ikaw o yayaman. Simbolo po yan ng pagyaman. Kapag palagi mong napapanaginipan na ikaw ay lumilipad. Mas matayog na lipad ay mas maganda. Mas maraming swerte ang dulot niyan. Kaya naman kung nagnanais ka na pasukin ng maraming kaswertihan, hayaan mong mapanaginipan na lumilipad. Siyempre, alam niyo po ba na ang tubig at isda ay katumbas din ng pera? Kaya naman kung ikaw ay nakapanaginip ng isda na lumalangoy sa tubig, ibig sabihin lang yan, ang swerte at kaperahan ay papasok sa iyong tahanan.
Ganun din naman kung ikaw ay may alagang mga isda. Siguraduhin mo lamang na ang pwesto ng aquarium ay hindi mo ilalagay sa kwarto. Malas po kasi yan. Maswerte ang aquarium, huwag mo lamang ilalagay sa kwarto at huwag mo ring ipupwesto sa kanluran. Ang kanluran kasi ay paglubog. Okay? Kapag paglubog nasa kanluran, ito po kasi ay magdudulot sa iyo ng kamalasan. Kaya naman kung ayaw mo na malasin ka sa buhay, huwag mong gawin ang bagay na yan. Siyempre, kapag ikaw ay nakakita ng mga halaman na hitik sa bunga, ang mga bagay na yan ay nagbibigay din ng kaswertihan. Magiging hitik sa bunga, ang pangarap mo ay matutupad at makakamtan. Ganun din naman kung mayroon kang mga alagang hayop sa tahanan. Ang mga halagang hayop ay tinatawag na buhay na elemento. Ang mga buhay na elemento na yan ay nagpapasok ng swerte sa tahanan. At kapag pumasok ang maraming swerte sa tahanan, ay magbibigay ito ng maraming blessings sa iyong buhay. Kaya naman napakaswerte na meron kang halagang mga hayop sa paligid. Mas maraming buhay na elemento ay mas maraming swerte ang dulot nito sa buhay mo. Kaya magandang mag-alaga ng mga hayop, maganda ring magtanim ng halaman. Kapag naman palagi mong nakikita ay mga gold, sa panaginip man o sa totoong buhay, ang gold ay katumbas ng swerte. Kapag palagi mong nakikita ang mga gold sa ibabaw ng iyong kama, ikaw ay siswertihin. Ang mga gold kasi na yan ay nagre-representa o representante ng pera. Mas maraming gold, mas maraming pera. Kaya naman kung nagnanais ka na dumami ang iyong pera, mas mainam na maglagay ka ng maraming gold sa iyong tahanan. Katumbas kasi yan ng pagyaman. At kapag ang mga gold na yan ay sumagi sa iyong isipan habang ikaw ay natutulog, ang katumbas nito ay binibigay kang simbolo na ikaw ay nalalapit ng yumaman. Kaya napakagandang makapanaginip ng gold, katumbas ay pagyaman. Kapag naman ikaw ay natutulog at isa naman sa napanaginipan mo ay maraming pera, literal na sa buhay mo ay magkakaroon ka ng maraming pera. Ang panaginip na pagkakaroon ng maraming pera ay sumisimbolo sa pagyaman. Kaya naman karamihan sa mga taong nakakapanaginip niyan ay yumayaman. At kapag napanaginipan mo yan, isa ka na sa magsisilbing dahilan para yumaman. Kaya matuwa ka kapag ang napanaginipan mo ay pera, lalo na kung sa panaginip ay sobrang daming pera. Siguradong ang kasunod niyan ay pagtupad ng iyong mga pangarap, pagbulusok ng iyong karir o pagkakaroon ng negosyo na magiging matagumpay at magpapayaman sa iyo.